May dahilan kung bakit ang buhay natin ay nakahati ayon sa mga kabanata at ayon sa mga panahon. At sa bawat isa ay may mga bagay na nakatakda. May panahon na magkasakit, may panahon din para maghilom o magpahilom. May panahon upang mamatay. At may panahon para magluksa. May panahon din para maglibing. At may dahilan kung bakit ang mga labi ng mga pumanaw ay nasa ilalim ng lupa o kung hindi naman ay ginagawang abo. Sadyang bahagi ng ating pagiging tao, mga kapatid, ay ang huwag tanggapin ang kapalaran at imbes ito ay labanan. At ganyan-ganyan ang ginawa ni Leandra, isang ginang na nagpasyang hindi pa siya handang magpaalam sa asawang may malubhang karamdaman. At malalaman ng ginang ang matinding panganib kapag ang tao ay nagpapanggap na Diyos. At malalaman rin niya na siya rin ang lumilikha ng sariling halimaw. Si Orly Aquino po, mga kapatid, ang nagsulat ng kwento natin ngayong araw, yung Lunes pa rin ng kababalaghan. Ito na po, mga kapatid, ang kwentong pinamagatang Patay Buhay. Hakuna lala makatalana. Apo Gudong. Namok, huwag mo kong gambalain. Nais ko lamang bigyan ka ng babala, Apo Gudong. Kaya pumasok ako rito sa iyong kubol. Ikaw ang manggagamot sa ating tribo, kaya ayoko mapahamak ka. Habang nakaluhod kang nakapikit at nakadipa ang mga kamay, may nakita akong ahas na gumagapang papalapit sa likuran mo. Buti na lamang lumayo sa iyo ang ahas. Uli-uli, huwag mo kong ginagambala. Dahil sa pagsasagawa ko ng ritual gamit ang mahiwagang manika, nakataya ang buhay at kamatayan. Leandra. Artem! Oh, bakit ka umiiyak? Bakit parang namimilipit ka sa sakit? Ang ulo ko, Leandra. Napakasakit. Na naman? Parang bibiyak ang ulo ko sa sobrang kirot. Teka, napapadalas na yung pagsakit ng ulo mo ah. Hindi ko na yata matatagalan ang kirot ng ulo ko. Mamamatay na yata ako sa sobrang sakit. Mamamatay na ako. Misis, ba't di mo agad dinala dito sa ospital ang asawa mo? Madalas na palang sumasakit ang ulo niya Matagal ko na nga po siyang gustong ipa-check up, Dok Kaya lang ayaw niya Kasi nawawala rin naman daw po yung pagsakit ng ulo niya Tsaka ayaw niya maabala sa pag-asikaso ng negosyo. Nakita ko na ang resulta ng pagsusuri sa asawa mo. Kaya kinausap kita ng sarili nandito sa labas ng ward. At malubha ang kanyang sakit. Malubha po?
May cancer siya sa utak. Diyos ko. May tanig na ang kanyang buhay. Nasaan ako? Anong lugar itong kinaroroonan ko? Maraming tao ang nakapila. Papunta kami sa nakabukas na pinto. May ibang nakapila sa bandang unahan na tumatawag sa akin. Parang namumukaan ko sila habang papalapit sa akin. Makakasama ka namin. Salamat. Nagkita-kita tayo rito, Arte. Hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay. Hindi. Makakasama ka na namin. Hindi na tayo magkakahiwalay. Artem! Artem, gumising ka! Artem! Uy! Gising! Leandra! Ay, buti nagising ka na. At bumangon ka na. Ginigising kita dahil nagising akong panay ang ungol mo habang natutulog ka. Ang sama na panaginip ko, Leandra. Binangungot ako. Akala ko totoo yung lahat ng... Na ano, Artem? Nakasama ako ng ilang kamag-anak kong mga patay na. Ma'am Leah, may problema po ba kayo? Ilang. Pasensya na po, ma'am, ha? Lumapit ako sa inyo kahit hindi niyo po ako tinawag. Kasi po, napansin ko na parang may mabigat kayong problema. Hindi ako magkakaila sa'yo, Ilang. Mahigit 1 taon ka ng kasambahay namin. At kahit katutubo ka, parang kamag-anak na rin ang turing ko sa'yo. Parang kamag-anak na rin po ang turing ko sa pamilya niyo, ma'am. Kaya nga po, gusto kong makatulong sa inyo. Kung may maitutulong po ako sa anumang problema niyo. Ilang, may malubhang sakit ang asawa ko. Ho? Malubang sakit po si Sir Artem? May cancer siya sa utak. At tinaningan na ng doktor ang buhay niya. Wag po kayong mabahala, ma'am. Naawa ako sa asawa ko, Ilang. Kaya hindi ko masabi sa kanyang tunay niyang kalagayan. Mahigit 3 taon pa lang kami nakakasal at hindi pa kami nagkakaanak. Mawawala na siya kagad sa akin. Ma'am, may paraan po para hindi mawala po sa inyo si Sir Artem. Wala na raw lunas ang sakit, sabi ng doktor. May alam po akong makakatulong sa asawa niyo para po gumaling siya. Kung papayag po kayo, susunduin ko po yung witch doctor sa aming tribo sa bundok. Ano? Witch doctor sa tribo ninyo? Opo, Ma'am Leandra. Nakakagamot po siya ng mga taong may malubhang sakit sa pamamagitan po ng mahiwagang manika. Ano? Ritual ng mahiwagang manika? Akala ko pa naman, Ilang, nagsawa ka na sa paninilbihan sa mga amo mo sa kapatagan. Kaya nagbalik ka na rito sa bundok para dito ka na uli manirahan. Namok, magbabalik lang ako ng palagian dito sa ating tribo kung ako'y mag-aasawa na. Kailan ka ba mag-aasawa? Kung kailan mo gusto. Alam mo namang kaibigan lang ang turing ko sa'yo.
di pag natutuhan mo na akong mahalin gaya ng pagmamahal ko, pasabihan mo lang ako at hindi ka magdadalawang salita sa akin. Pakakasal agad ako sa'yo. Alam mo namang sa lahat ng kalahi ko, ikaw ang gusto kong mapangasawa. Ang sadya mo rito ang pag-usapan natin. Nagkasakit pala ang amo mong lalaki kaya ka na parito. Naihihingi mo ng tulong kay Apo Gudong. Mabuti nga nasa kubol niya ang manggagamot ng ating tribo. Hindi naman siya umaalis sa kanyang kubol. At wala siyang ibang ginagamot? Wala nga. Pero wag mo muna siyang abalahin. Bakit? Bago tayo nagkasalubong, nakita kong nagsasagawa siya ng ritual gamit ang mahiwagang manika. Naiintindihan ko, Namok. Kabisado natin si Apo Gudong. Ayaw na ayaw niyang ginagambala siya habang nagsasagawa ng ritual. Dahil kapag naudlot raw ang kanyang ritual, paparusahan siya ng mga tinatawag niyang masasamang espiritu. Pasensya ka na, Ilang. Padilim na bago kita naharap dito sa aking kubol. Kanina ka pa pala naghihintay sa akin. Wala po kayong anumang alalahanin sa akin, Apo Gudong. Ang mahalaga po nakausap ko kayo at naipaalam ko po sa inyo ang sadya ko. May malubhang sakit pala ang amo mong lalaki sa kapatagan. Opo, kaya po ako naparito sa bundok. Alam niyo po ba kung saan-saang ospital na po dinala ng amo kong babae ang asawa niya? Kung sino-sino pong doktor na ang gumamot sa amo kong lalaki. Pero hindi pa rin po siya mapagaling. Lalo pa pong lumubha ang sakit niya. At tinaningan na ang buhay niya ng doktor sa kapatagan. Kaya po madalas umiyak ang amo kong babae. At kaya awang-awa ako sa kanilang mag-asawa. At kaya mo gustong sunduin ako upang matulungan ko ang amo mong lalaki? Opo, Apo Gudong. Marami na pong may malubhang sakit ang napagaling po ninyo. Sa mga katribo natin. Alam ko pong kayo lang ay makakagamot sa amo kong lalaki. Wala pa akong nagagamot na taga-kapatagan. Apo Gudong, naniniwala po akong magagamot ninyo ang amo kong lalaki dahil kayo lang po ang nakakaalam sa ritual po ng paggamit ng mahiwagang manika. Mamang! Leandra! Mamang, pasensya na po ha. Kahit alam kong malamang natutulog na po kayo, kumatok pa ako sa kwarto nyo. Yan naman ang bilin ko sa'yo kahit noong nabubuhay pa ang asawa ko. Pag may problema, ipaalam mo kaagad sa akin. At kahit patulog na ako, gisingin mo ako kung kailangan. Mamang, si Artem ho kasi. Ba't parang ligalig ka? Anong problema sa anak ko, ha? Sumumpong na naman po kasi yung matinding sakit ng ulo niya Baka kailangang isugod na naman natin siya sa ospital. Sige, bilisan ho natin, Mamang. Hirap na po si Artem. Sige. Parang hindi na po siya magtatagal. Artem! Artem! Anak, bakit ba sinasabunutan mong sarili mong buhok habang nakahiga ka sa kama? Mamang, sumasakit na naman po ang ulo ko kahit nakainom na ako ng gamot. Sobrang sakit po ng ulo ko. Isusugod ka ulit namin sa ospital, anak. Hindi ko na po matatagalan ng sakit. Artem, lakasan mo lang ang loob mo. Ipapalabas ko na ang sasakyan. Leandra, Mamang! Anak! Mamang, si Artem! Anak! Leandra, hindi na po siya gumagalaw. Hindi na po siya humihinga. Diyos ko!
Apo Gudong, pasok po kayo rito sa kwarto ng mga amo ko. Papasok na ako kahit wala pa rito ang amo mong babae, Ilang. Opo, alam naman po ni Ma'am Leandra na susunduin ko po kayo para po gamutin ang asawa niya. Tsaka po pagdating po natin dito sa bahay nila, wala naman po siya at ang biyanan niyang babae. Baka po may pinuntahan po sila, kaya pwede niya na pong gamutin ang amo kong lalaki. Kung sa bagay, pwede kong gamutin ang may sakit kahit natutulog pa. Apo Gudong, umpisa niyo na po ang paggamot sa amo kong lalaki bago po mahuli na ang lahat. Oo, Ilang. Ngayon din magsasagawa na ako ng ritual para magamot ang may sakit. Ritual at orasyon ng mahiwagang manika. Ako na lamo makatulano. Ma'am Leandra, ay mabuti po umuwi na po kayo. Dumating ka na pala, Ilang. Nasundo ko na po yung witch doctor ng aming tribo sa bundok. Salamat sa pag-aabala mo, pero huli ng lahat. Hindi po huli ang lahat, ma'am. Hindi na kailangan ng anak ko ng manggagamot, Ilang. Kaya nga sinamahan ko si Leandra sa punerarya para maasikaso na ang bangkay ng asawa niya. Mamaya lang, darating na rito sa bahay ang mga taga-punerarya. Ilang, wala na ang Sir Artem mo. Ma'am, ano po bang sinasabi niyo, Ma'am Leandra? Tay na ang asawa ko. Buhay po si Sir Artem? Ano? Opo! Bago pa po kayo dumating, nagamot na po siya ni Apo Gudong. Kaya po magaling na po ang asawa niyo, ma'am. Imposible ang sinasabi mo, Ilang. Maniwala po kayo sa akin. Buhay po si Sir Artem. Buhay na buhay po siya. Bakit nanlalaki ang mga mata mo, Leandra? Totoo po ang sinabi ni Ilang. Ano? Buhay si Artem. Pagbukas ko sa pinto nitong kwarto namin, nakaupo siya sa kama. Oo nga. Buhay nga ang anak ko. Pero paano nangyari ito? Hindi ko rin alam. Patay na si Artem nang iwan natin kanina dito sa bahay. Lapitan mo natin siya. Artem, salamat at buhay ka. Himala pong nangyari, Mamang. Isa pong malaking milagro ang muling pagkabuhay ng asawa ko. Nabuhay nga uli ang asawa mo, Leandra. Pero bakit hindi siya nagsasalita at wala siyang reaksyon nang yumakap ka sa kanya? Bakit parang hindi niya tayo kilala at bakit parang tulala siya? Apo Gudong, bakit po kayo napapailing habang nakaupo rito sa sala? Ilang, nakagawa ako ng malaking pagkakamali. Pagkakamali po? Nagamot niyo na nga po ang amo kong lalaki, di ba? Ginamot ko siya dahil pagdating natin dito sa bahay nila kanina, ang buong akala ko natutulog lang siya. Yan din po ang inakala ko pagdating natin dito. Pero kung nalaman ko lang agad na patay na ang amo mong lalaki, hindi ako mangangahas magsagawa ng ritual at orasyon para gamutin siya. Dahil may sakit lang ang ginagamot ko. Hindi ako bumubuhay ng patay.
Pero nabuhay niyo po ang amo kong lalaki, Apo Gudong. Nabuhay siya sa kapangyarihan ng mahiwagang manika dahil tinawagan ko ang masasamang espiritu. Apo Gudong? Ipapaalam ko sa iyo ang kapangyarihan ng mahiwagang manika, Ilang. Nabuhay ang amo mong lalaki dahil napasok ang katawan niya ng masamang espiritu. Masamang espiritu ang nasa katawan ng asawa ko? Yan ang totoo, Leandra. Kaya sinikreto kita bago ko magbalik sa bundok. Kaya pala wala sa sarili si Artem nang muli siyang mabuhay. Huwag kang mabahala. May paraan para mapabalik sa katawan ng asawa mo ang kanyang kaluluwa. Anong paraan, Apo Gudong? Sa pamamagitan ng ritual ng mahiwagang manika. Sige ho, gawin niyo. At handa akong magbayad kahit magkano pa yan. Di lang ako ang gagawa, Leandra. Tayo. Tayo ho? Kailangan ko ang pakikiisa mo para makabalik ang kaluluwa ng asawa mo sa katawan niya. Sabihin niyo, Apo Gudong, at handa akong gawin ng lahat para gumaling na ho ang asawa ko. Ano yan, Apo Gudong? Cellphone ang tawag dito, Namok. Cellphone? Bigay sa akin ang pinuntahan ko sa kapatagan na magagamit ko upang makausap siya. At eto, magandang damit na to. Jacket ang tawag dyan. Normal na kasuutan ng mga taga-kapatagan. Sana magkaroon ako ng gaya nito. Sa'yo na yan. Totoo, Apo Gudong? Oo. Bibigyan pa kita ng ibang gamit na bigay sa akin. Gaya ng lighter at iba pa. Ha, salamat. Nagkaroon ako ng damit na ganito. Pwede pa naman akong humingi ng ganyan kay Leandra para sa akin. Leandra? Ang asawa ng lalaking taga-kapatagan na tinulungan ko. Apo Gudong, balita ko, magaganda ang mga babae sa kapatagan. Tama ka. Gaya ni Leandra, maganda siya. Sana makita ko rin siya. Makikita mo siya dahil aakyat siya rito sa bundok. Aakyat rito? Ang isang magandang babaeng taga-kapatagan? Oo, Namok. Paparito siya upang makasama ko sa pagsasagawa ng ritual gamit ang mahiwagang manika. Tumatawag sa akin. Hello? Leandra. Yes, si Leandra to. Sino to? Ang Apo Gudong mo ito. Apo Gudong? Tumawag ako sa iyo dahil kailangang magsagawa tayo ng ritual gamit ang mahiwagang manika bukas ng gabi. Paano naman ho yun, Apo Gudong? Aakyat ka rito sa bundok. Kailangan mag-isa ka lang at walang ibang makakalam. Ipasusundo kita sa isa kong katribo sa paanan ng bundok para ihatid ka sa aking kubol. Sige ho, darating ho ako, Apo Gudong.
bukas din ho ng gabi pupunta ako sa paanan ng bundok. Sige, maghihintay ako sa'yo. Sige ho. Leandra? Sinong kausap mo sa cellphone? Isa ko hong kamag-anak, mamang. Humihingi ng konting tulong dahil may problema raw ho siya. Ganun ba? Maiwan na kita at may aasikasuin ako sa kwarto ko. Pasensya na ho kayo, mamang. Kailangan kong magkaila sa inyo. Pati na rin ho kay Artem. Dahil mahigpit ang bilin ni Apo Gudong na walang ibang dapat makaalam na makikiisa ako sa kanya sa pagsasagawa ng ritual ng mahiwagang manika. Hindi ako dalawin ng antok. Makabangon nga muna. Iinom muna ako ng tubig. Parang may nagbukas ng gate. Sisilipin ko nga sa bintana. Si Leandra? Umalis siyang mag-isa? Saan pupunta ang manugang ko sa ganitong oras ng gabi? Saan? Leandra? Ako nga si Leandra. Kanina pa ako naghihintay sa'yo rito sa paanan ng bundok. Kayo ho yung katribo ni Apo Gudong? Oo. Ipinapasundo ka niya sa akin. Kung ganun, sasama ho ako sa inyo. Dadaling kita sa kubol ng manggagamot ng aming tribo. Sumunod ka sa akin. Buti ho maliwanag ang sinag ng buwan ngayong gabi. Nakikita pa natin ang daraanan. Huwag kang mag-alala. Sa magandang daan tayo tatahak. Di ako papayag na mahirapan sa paglalakbay ang isang magandang babaeng katulad mo. Kayo ho si... Namok ang pangalan ko. Humawak ka sa kamay ko. Hawak ako sa kamay mo? Upang hindi ka madulas o mabuwal sa ating paglalakbay. Sige, walang problema, Namok. Hahawak ako sa kamay mo habang naglalakbay tayo. Tahimik ang paligid at walang ibang tao rito sa labas ng bahay. Maghahanap ako ng tao. Artem! May makakasalubong ako. Saan kaya pupunta si Artem sa ganitong oras ng gabi? Halika. Ito ang muli ko, Artem! Ikaw ang una kong magiging biktima. Bitawan mo! Hindi ka mapapabulod ko sa mga pamana ko. Pinipigain ko ang leg mo. Tutuluhin ko ang lalamunan mo. Mamatay ka! Ano, Apo Gudong? Pwedeng pumatay si Artem? Yun ang pinangangambahan kong mangyari, Leandra. Pero hindi po marahas si Artem. Nasabi ko na nga sa'yo, masamang espiritu ang nasa katawan ng asawa mo.
naniniwala naman ho ako sa inyo, Apo Gudong eh. Ngayong nakapagpahinga ka na ng ilang sandali rito sa aking kubol, maaari na tayong magsagawa ng ritual gamit ang mahiwagang manika. Sige ho, kayo ang bahala, Apo Gudong. Para di ka magtagal rito sa bundok. Talagang hindi ako dapat magtagal rito dahil lingid sa mga kasama ko sa bahay ang pagparito ko. Madali lang ang isasagawa nating ritual. Sabihin niyo lang po, Apo Gudong, kung anong dapat kong gawin. Maghubad ka. Ano? Maghubad ako? Oo. Sa isasagawa nating ritual, wala kang ititirang anumang saplot sa iyong katawan. Pero, Apo Gudong... Magagawa mo ba, Leandra? Oo. Kaya kong gawin, Apo Gudong. Wala akong hindi gagawin kung kinakailangan para makabalik ang kaluluwa ng asawa ko sa katawan niya. Talagang napakaganda ni Leandra. Leandra, habang nakatayo kang walang anumang saplot sa katawan, ipikit mo ang iyong mga mata. Opo, Apo Gudong. At hayaan mong ihagod ko ang mga palad ko sa buo mong katawan habang umuusal ako ng orasyon. Maganda na ang mukha ni Leandra. Kaakit-akit pa ang hubog ng kanyang katawan. Kitang-kita ko ang kabuuan niya sa loob ng kubol ni Apo Gudong habang nakasilip ako rito sa siwang ng dingding. Ang gaya ni Leandra. Ang gaya niya ang babaeng nais kong maangkin. Ano po, Ma'am Leandra? Nanggaling ka po sa bundok kagabi? Siyang bibig mo, Ilang. Ay, sorry. Walang ibang dapat makaalam gaya ng biling ni Apo Gudong. Opo, Ma'am. Nagtapat lang ako sa'yo dahil nagtanong ka kung saan ako galing. Kagabing nagising ka sa 10 oras ng gabi. Dahil namalayan mong pumasok ako sa gate. Natanong po kita, Ma'am. Kasi po may lalaking natagpo ang patay. Ngayong umaga lang po sa di kalayuan po dito sa inyong bahay. Nakita ko ang lalaking yun kagabing umuwi ako na inakala kong lasing lang na nakatulog sa kalye. Maaaring inatake raw po yun sa puso. Ayon po sa mga pulis na nag-imbestiga. Ilang, nakipagkita ko kay Apo Gudong kagabi dahil may ginawa kaming ritual para sa tuluyang paggaling ng asawa ko. Naiintindihan ko po kayo, Ma'am. Ilang, ano pinagbubulungan ninyo ni Leandra, ha? Wala po, Madam Marta. Mamang? Maglinis ka sa kwarto ko. Opo, Ma'am. Ngayon din po. Leandra, ikaw ang sumagot sa tanong ko. Ano ang pinagbubulungan ninyo ni Ilang kanina? Wala ho, Mamang. Wala nga kaya? Nagsasabi ako ng totoo sa inyo. Saan ka nanggaling kagabi? Kagabi? Oo. Nakita kong lumabas ka ng gate. Nakipagkita ho ako sa isa kong kamag-anak na nangangailangan ng tulong. Alam ng asawa mo? Natutulog na ho si Artem kaya hindi ko na ho siya ginising nang umalis po ako. Dapat na alam ng asawa mo ang lahat ng gagawin mo. Emergency po kasi yung pangangailangan ng kamag-anak ko kagabi. Leandra. Pasensya na ho, hindi na ho mauulit yun, Mamang. Pangako po, hindi na po ako gagawa ng anuman na hindi alam ng asawa ko.
Ako naniniwalang may tinulungang kamag-anak si Leandra kagabi. Maaaring totoo na may kamag-anak siyang tinulungan. Pero hindi siya dapat umaalis ng bahay sa 10 oras ng gabi nang hindi mo alam. Kakausapin ko si Lian. Huwag na. Malamang na ikaila lamang niya sa iyo ang hinala ko. Anong hinala niyo? Merong inililihim sa iyo ang asawa mo. At anuman ang inililihim ni Leandra, dapat nating malaman, Artem. Kaya magmula ngayon, palihim nating mamanmanan ang bawat kilos ng asawa mo para malantad sa atin anuman ang ginagawa niyang milagro. Pugudong, saka na ho tayo mag-usap. May problema ba, Leandra? Narito sa bahay ang asawa ko kaya hindi ko nasagot agad ang tawag mo. Kaya lumabas agad ako sa kusina at dito kita kinausap sa likod bahay. Naiintindihan ko. Sige na, ako na lang ang tatawag sa'yo kapag may pagkakataon ako. Hihintayin ko ang tawag mo. Oo, Pugudong. Tinawagan kita dahil may dapat tayong isagawang ritual sa huling pagkakataon. Sige ho, papayag ho ako. Payag ako magsagawa ulit tayo ng ritual ng mahiwagang manika para makabalik ang kaluluwa ng asawa ko sa kanyang katawan at para mapalaya sa katawan niyang masamang espiritu. Sige na, Pugudong. May asikasuhin pa po ko. Ilang? Yes, ma'am. Nariyan na po. Ma'am Leandra. Bilisan mo, may iutos ako sa'yo. Narinig ko ang pakikipag-usap ni Leandra sa telepono. Hindi ako papayag makabalik ang kaluluwa ng asawa niya sa kanyang katawan. Hindi ako mapapalaya sa katawang ito. Hindi ako papayag. Parang umaayon sa akin ang pagkakataon. Tahimik na tahimik ang buong paligid ngayong gabi. At mahimbing nang natutulog si Artem sa kwarto namin. Wala akong magiging problema sa pagpunta ko sa bundok ngayon. So gagawin ko pakikipagkita kay Apo Gudong sa huling pagkakataon. Kailangan magmadali ako. Naniniwala ka na, Artem? Totoo ang sabi mo. Aalis ngayong gabi si Leandra. Kaya ginising agad kita nang mamalayan kong lumabas ng bahay ang asawa mo. Alam kong umalis na naman siya nang walang paalam sa'yo. Pero saan kaya pupunta si Leandra? Malamang makipagkita siya kay Apo Gudong. Sigurado yon, anak. Mula nang makilala ni Leandra ang katutubong witch doctor na yon, naramdaman ko nang parang may inililihim sa atin ang asawa mo. Alam ko kung ano ang dahilan kaya makikipagkita si Leandra kay Apo Gudong. Malamang, pinagtataksilan ka ng asawa mo. Susundan ko siya. Mag-iingat ka, anak. Alam ko ang dapat kong gawin. Pero baka mapahamak ka. Kung may mapapahamak, kung may mamamatay, hindi ako. Sina Leandra at Apo Gudong ang mapapahamak at mamamatay. Pagod na ako. Magpahinga muna tayo, Leandra. Sandali nagtataka lang ako eh. Bakit? Malayo-layo na yung nalalakad natin mula nung sunduin mo ako sa paanan ng bundok. Hanggang ngayon hindi ko pa natatanaw ang inyong tribo. Sa pagmamadali ko pa namang makaparito naiwan ko pa yung cellphone ko sa bahay namin. Kaya hindi ko matawagan si Apo Gudong ngayon eh. Di tayo sa tribo namin pupunta. Pero naghihintay sa akin si Apo Gudong. Dadalhin kita sa kanya.
nasa tribo niyo sa bundok ang kubol niya, hindi ba? Wala siya sa kanyang kubol. Nasan si Apo Gudong? Nasa kuweba. Kuweba? Oo, Leandra. Sa kuweba kayo magkikita ni Apo Gudong ngayong gabi. Doon siya naghihintay sa'yo. Sige, Namok. Pumunta na tayo kung nasaan si Apo Gudong para magawa na namin ang huling ritual na dapat namin gawin at para makauwi na ako agad sa bahay namin. Wala pa si Leandra. Kanina ko pa'y pinasundo sa katribo ko ang among babae ni Ilang. Tinatawagan ko naman siya sa cellphone niya pero hindi siya sumasagot. Lalabas muna ako rito sa kubo. Malalaman ko rin kung nasaan sina Namok at Leandra. Luluhod ako sa lupa. Ipipikit ko ang aking mga mata at magsasagawa ko ng ritual at orasyon. Talummo Kinalumena. Narito na tayo sa kuweba, Leandra. Namok, baka hindi ito yung kuweba kung saan kami magkikita ni Apo Gudong. Dito. Sigurado ako dahil nag-iisang kuweba ito sa bundok na ito. Pero bakit madilim sa loob? May nakahandang sulo rito. Sisindihan ko gamit ang lighter na ikaw pa ang nagbigay kay Apo Gudong. Ayan, maliwanag na ang kuweba. Pumasok na tayo sa loob. Sumunod ka sa akin, Leandra. Sandali, bakit pala rito si Apo Gudong? Darating siya rito. Baka may ahas dito, ha? Wala. Sumunod ka lang at magtiwala sa akin, Leandra. Basta ako ang kasama mo, walang masamang mangyayari sa'yo. Oh, sige. Susunod ako sa'yo sa loob ng kuweba. Habang naghihintay tayo kay Apo Gudong, gawin na natin ang ipinagbilin niya sa akin. Ha? May gagawin tayo? Oo. Sabi ni Apo Gudong sa akin, habang wala pa siya rito, magsasagawa tayo ng ritual. Anong klaseng ritual? Maghubad ka na, Leandra. Ano? Maghuhubad ako? Oo, ngayon na. Pero Namok, Iyon ang bilin sa akin ni Apo Gudong. Dapat madatnan ka raw niya rito na nakahubad na upang maging mabisa ang gagawin yung ritual. Oo, sige. Susundin ko yung bilin sa ni Apo Gudong. Maghuhubad na ako. Gagawin ko ang lahat ngayon. Wala kang ititirang saplot sa katawan mo, Leandra. Sige. Eto na. Napakaganda mo talaga, Leandra. Ngayong hubot-hubad ka na, lalong kaakit-akit ang iyong kagandahan. Ang kinis ng kutis mo. Ang lambot ng iyong katawan. Bakit mo hinihimas ang katawan ko, Namok? Magsasagawa tayo ng ritual, Leandra. Pero hindi ka witch doctor. Hindi ako manggagamot. Ngunit mapapaligaya kita. Huwag na mo! Huwag mo akong yakapin! Huwag mo akong halikan! Bitiwan mo ako! Huwag ka nang mapiglas. Patalim! May patalim ka! Oo, Leandra. Patalim tong itinutok ko sa liig mo. Kaya huwag ka nang magpumiglas. Hayaan mong gawin ko sa iyo ang lahat ng gusto ko kung ayaw mong mamatay.
Huwag na ako! Wag! Namok, bitiwan mo si Leandra! Apo Gudong! Salamat dumating ka! Huwag kang lalapit, Apo Gudong! Bitiwan mo ko na ako! Leandra, Mapagsamantala ka! hindi ka makakalayo sa akin! Binabalaan kita, Namok! Apo Gudong, huwag mo akong hadlangan! Hindi tayo magkaaway! Magkalahi tayo! Magkatribo! Huwag mong pagtangkaan ng masama si Leandra! Ipaubaya mo na siya sa akin! Hindi ako papayag gawan mo ng masama ang babaeng taga-kapatagan! Kung ganon, etong dapat sa'yo! Ngayon, Apo Gudong, ngayong di ka na makagulapay, ipagpapatuloy ko na ang pag-angkin kay Leandra sa ayaw at sa gusto mo. At sa ayaw at sa gusto niya. Namok, traitor ka! Hindi magtatagumpay ang kasamaan mo! Ay, malo! Kutame! Ano itong nararamdaman ko? Parang nababali ang mga buto sa katawan ko! Sa inusan kong orasyon, magkakabali-bali ang lahat ng buto sa buong katawan mo, Namok. Mamamatay ka! Remalo! Kutame! Ano ang Apo Gudong? Patay na si Namok? Oh, Leandra. Bago ko siya iniwan sa loob ng kuweba, nalagutan na siya ng hininga. Dahil nagkabali-bali ang mga buto sa katawan niya. Pero paano nangyari yun? Dahil sa kapangyarihan ng mahiwagang manika. Apo Gudong, salamat ho sa pagliligtas niyo sa akin. Ako ang nagpapunta rito sa iyo sa bundok, kaya katungkulan kong pangalagaan ang kaligtasan mo. Habang buhay po akong tatanaw ng utang na loob sa inyo. Mabutit na tungtong mo itong kubul ko. Nakita ko po yung tribo niyo nung nagtatatakbo po ako sa gubat. Kaya pumasok na ho ako dito kagad dahil alam ko kung darating po kayo rito. Leandra, kailangang maisagawa na natin ang nararapat nating gawin. Ang huling ritual ng mahiwagang manika para lubusan ng gumaling ang iyong asawa, para makabalik na ang kaluluwa niya sa kanyang katawan at mapalayas na ang nakasanib na masamang espiritu. Oo, Apo Gudong, magmadali tayo dahil baka mamalaya ng mga kasama ko sa bahay na umalis ako nang walang paalam at baka maghinala sila sa akin. Madam Marta, iaanin niyo po ang latigo na yan. Ihahagupit ko ito sa katawan mo, Ilang. Pag hindi ka nagtapat sa akin, ano po bang ipagtatapat ko sa inyo, Madam?
Alam kong alam mo ang dahilan kaya umaalis dito sa bahay ang Ma'am Leandra mo sa kalaliman ng gabi nang walang paalam. Hindi ko nga po talaga alam, ma'am. Nakikipagkita siya kay Apo Gudong, hindi ba? Pinagtatak sila ng manugang ko ang asawa niya at ang katutubong witch doctor ang kalaguyo niya. Ma'am, nagkakamali po kayo. Sinungaling! Ay! Aray ko! Magsabi ka ng totoo. Nagsasabi po ako ng totoo, Madam Marta. Hindi po totoo ang binibintang niyo kay Ma'am Leandra. Totoo po na nakikipagkita siya kay Apo Gudong. Pero hindi po niya pinagtataksilan ng kanyang asawa, Madam. Hindi po kalaguyo ni Ma'am Leandra si Apo Gudong. Kung hindi niya kalaguyo ang witch doctor na yon, ba't siya nakikipagkita sa kanya? Para nga po magsagawa po ng ritual gamit po ang mahiwagang manika para po sa lubusang ikagagaling po ng sakit ni Sir Artem. Sinong lolokohin mo, ha? Yun po talaga, mamang totoo. Umalis ang manugang ko at nakipagkita kay Apo Gudong para pagtaksila ng anak ko. Dahil malamang humahanga si Leandra sa kakayahan ng witch doctor na makapagpagaling kay Artem. O ginayuman ni Apo Gudong mo ang manugang ko, kaya naging maamo sa kanya at sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya. Madam Marta, wala pong masamang tangka si Apo Gudong kay Ma'am Leandra. Gusto lang pong makatulong ng katribo ko po. Pangatawanan mong pagtakpan ang amo mong babae, Ilang. At para sa kaalaman mo, sinundan ng anak ko si Leandra. Kaya tinitiyak ko sa'yo, pag napatunayan ni Artem na pinagtataksilan siya ng asawa niya, madidisgrasya sina Apo Gudong at Leandra. Hindi po ba dapat maging marahas ang anak niyo dahil ano, Ilang? Dahil po, pag nadisgrasya po si Apo Gudong, mapapahamak rin po si Sir Artem. Leandra, magsisimula na tayo sa gagawin nating huling ritual gamit ang mahiwagang manika. Opo, Apo Gudong. Susundin ko po ang utos niyo. Maghubad ka na. Gaya ho ng dati, wala ho akong ititirang saplot sa katawan ko. Ngayon, Leandra, ngayong wala nang anumang saplot ang katawan mo, ihahagod ko na ang mga palad ko sa buong mong katawan. Natuntun ko rin kayo. Si Artem? Artem, bakit nandito ka sa bundok? Ang masamang espiritu ang nasa loob ng katawan ng asawa mo, Leandra. Leandra, hindi ako papayag na gawin niyo ang huling ritual para mapabalik ang kaluluwa ng asawa mo sa katawang ito. Hindi niyo mapapalayas sa katawang ito ang aking espiritu. Masamang espiritu, di mo kami mapipigil sa pagsasagawa ng huling ritual. Halika. Bitiwan mo, Lego! Artem! Huwag mong sakalin si Apo Gudong! Artem! Dapat siyang mamatay para manatili ang espiritu ko sa katawan ng asawa mo. Dapat siyang mamatay! Patay na si Artem? Opo, Mamang. Oh, Diyos ko. Matapos po niyang mapatay si Apo Gudong, nagbalik ang matinding pagsakit ng ulo niya at napahandusay po siya ng wala ng buhay. Dahil po sa paggamit ni Apo Gudong ng karunungan niya sa pagbuhay niya sa isang patay, bukod po sa huling ritual, ang kamatayan po ni Apo Gudong ang makapagpapalaya sa masamang espiritong sumanib sa katawan po ng nabuhay na bangkay. Nakabalik sana ang kaluluwa ni Artem sa katawan niya.
Sana buhay pa siya at lubusang gagaling sa sakit niya kung napalaya sa katawan niya ang masamang espiritu. Sana hindi tuloy ang mamamatay ang asawa ko kung nagawa namin ni Apo Gudong ang huling ritual. Anak!